po si Lamberto Manila, isang estudyante sa Pulso Main Campus. Ang docu po nito ay pinamagatang kong docu language. Ang hamon ko sa kwento ko na to ay isa po akong lover na nagkakaintindihan kami na Kaso na si Happy. Gaya na lang ng minsan, kapag nagbabasa ako ng libro, na-realize ko na may nakikinig pa pala sa akin. Minsan nga, kaya ko nang di lumabas ng bahay pagka kami ang magkasama. Ganyan kami ni Happy. Parang magkapatid na talaga ang turingan. Bilang wala akong nakabatang kapatid. Kung ano kakainin ko, dapat palagi kami share. Kung gutom siya, gutom rin ako. Gaya na lang sa pagligo, na kapag mabango ko, dapat siya rin. Minsan, siya pa ang magsha-shampoo kaysa sa akin. Bumibili ko ng shampoo, ng sabon niya, ng pang-maintain sa araw-araw. Si Happy na mabait, na masiyahin. Alaga ako, hindi lang siya basta na aso. Minsan nakita ko lang siya, buo na ang aking araw. Ganon kami. Minsan, kaya ko nang di lumabas ng bahay pagka kami ang magkasama. Isa rin siya sa inspirasyon ko kapag ako'y nagpipinta. Kapag magkasama kami, masaya ako na gumagawa. Kumbaga sa kape, walang asukal kapag wala siya. Sa ganyan na umiikot ang buhay ko, at syempre kasama siya doon. Ito, nagkukulong sa aking lungga habang kami magkasama. Kapag nalulungkot siya, nalulungkot rin ako. Kaya nakukuha ako ng uminom na alkohol. At nakaiwalay rin ako sa bahay. Kaya paminsan, nagagawa ko ang mga gusto kong gawin sa buhay. Yung tipong sa pagising mo sa umaga, siya kagad ang bubungan. Parang inaantay niya ako. Parang gusto niyang mag-good morning sa akin. Kaya nakuha ko ang pagkabuo ng araw ko kapag siya kagad ang bubungad. Ang sweet namin sa isa't isa. Ganyan kami maglambingan. Kahit paminsan ay hindi nagkakasundo. Pero ayos lang. Kasama naman yun sa pagkabuhay namin. Madalas na sabay kami mag-almusal kahit na may tampuhan sa isa't isa, pero ayos lang. Si Happy ang nakasundo ko talaga sa lahat ng naging kaibigan ko. Masaya ako na naging parte siya sa buhay ko. Nakilala at inalagaan na parang tinuri ko na siyang pamilya. Tahimik lang si Happy pero nung isang gabi, habang sabay kami nakaupo sa aking kwarto, bigla siyang umiyaw. Sabay, "Erp, erp!" Hindi yung normal na tahol. Iba eh. May tono. Parang patanong sabi niya, "Okay ka lang?" Napatingin ako. Napangiti. "Okay lang," sabi ko naman. Hindi nga, sabay lungkot siya. Ganun ko siya naiintindihan. Hindi ko alam kung paano nangyari yun.
At sa sarili kong isip, alam kong kahit isang tao lang ang marunong mag-dog language sa buong mundo, sapat na yun. Kasi naiintindihan niya ako.